Hey guys! So sa video na to, i-compare natin yung dalawang sikat na WordPress hosting services, which is yung Hostinger at SiteGround. Since kinlik nyo tong video, malamang balak nyong gumawa ng sarili nyong WordPress website at hindi nyo alam kung anong service ang gagamitin. Sa video na to, basically, i-compare natin yung dalawang services. Pag-uusapan natin yung pros and cons nila at tignan natin kung alin ang mas okay para sa iba't ibang klase ng paggamit. Ginagamit ko na tong mga services na to dati pa para sa mga business ko. Kaya masishare ko talaga yung mga personal takes ko. So, simulan natin sa Hostinger kasi tingin ko ito yung service na magiging best choice para sa karamihan sa inyo na nanonood ng video na to. At i-explain ko kung bakit. Kung gagamitin nyo yung link sa baba, makakasiguro kayo na best price ang makukuha nyo. At kung magde-decide kayong gamitin ng Hostinger, siguraduhin nyong gamitin ang coupon code na Charlie Chang sa checkout para mas makamura pa kayo. Yeah, huwag nyong kalimutan parehas gawin yan, guys. So anyway, makikita nyo na yung pricing ng Hostinger ay isa sa mga best reasons kung bakit sila ang nire-recommend ko. Sobrang affordable nila. Ang dami rin nilang features na i-discuss natin mamaya. Yeah, makikita nyo na yung premium web hosting nila ay nag-i-start sa around $3 per month. Mas mura pa kung gagamitin nyo yung coupon code ko. At sa isang plan na to, pwede kayong gumawa ng hanggang 100 na websites. Kasama na rin dito yung unlimited bandwidth, which is amazing, at 100 gigabytes na SSD storage. Hindi lang yun, pero sa yearly plans, makakakuha rin kayo ng libreng domain name. Talagang great service to na matagal ko nang nire-recommend sa iba. Yung pricing kasi depende rin sa period na kukunin nyo. I definitely recommend na kunin nyo yung at least 12 months. Okay rin yung 24 months or 48 months para ma-lock nyo yung mababang rate. At kung kukunin nyo yung Hostinger sa checkout space, make sure na i-click yung have a coupon code at ilagay nyo lang Charlie Chang. I-click ang apply para mas makatipid pa kayo. Ito basically ang itsura ng Hostinger dashboard. Sobrang dali gamitin. Pag nabili nyo yung premium web hosting, pwede nyo nang i-set up yung domain name nyo instantly. Pwede nyo na rin i-set up yung web hosting. Yeah, ito basically yung dashboard kung saan makikita nyo lahat ng websites nyo na hosted sa isang Hostinger plan. Pwede nyo i-edit lahat ng websites nyo dito. Makikita natin yung dalawang websites na nagawa ko gamit ang WordPress sa Hostinger. Ito naman yung website na nagawa ko gamit yung Hostinger website builder. Kung hindi nyo pa alam, sobrang dali gamitin itong website builder na to sa paggawa ng website. I definitely recommend to sa mga beginners na ayaw matuto ng WordPress. Sure, mas powerful ang WordPress. Pero kung gusto nyo ng mabilis na professional-looking website, try nyo tong Hostinger Website Builder. Kasama na to sa premium web hosting nyo. Pwede rin kayong mag-setup ng emails para sa iba't ibang websites nyo. Pwede nyo rin i-manage yung domains. Yeah, sobrang gusto ko yung platform nila. Ang ganda gamitin. At nakagawa na ako ng maraming professional-looking websites gamit ang Hostinger paired with WordPress. In terms of speed, maganda na rin yung Hostinger. Pero di kasing ganda ng SiteGround. So, mas mura ang Hostinger. Pero may konting drawbacks. Kahit na amazing yung customer service, interface, at speed, di pa rin siya kasing ganda ng SiteGround. Pero para sa akin, worth it naman yung trade-offs kung gusto mong makatipid. Ako kasi mahilig talaga ako magtipid. Kaya kung saan ako makakatipid, yun yung mas pipiliin ko. Pero meron pang maraming pros sa Hostinger. Gaya ng free domain name at free SSL, meron silang multiple data center locations, kaya mabilis ang speed nila. Sobrang reliable din ang uptime nila. At matagal ko nang nire-recommend ang Hostinger. At lahat ng nakausap ko, sobrang nag-e-enjoy sa services nila. May mga cons din sila like limited customer support. Kahit na maganda yung customer support nila, wala silang phone support. Hindi ka makakausap ng tao in real life. Yung mga cheaper plans nila ay limited ang storage na pwedeng maging con para sa iba. So kung gusto mong mag-build ng high traffic website, mas maganda kung kukunin yung mas mahal nilang plans. Overall, sobrang fantastic na WordPress hosting service ang Hostinger. I highly recommend na i-check nyo sila. Siyempre, sabi ko nga kanina, kung gagamitin nyo yung link sa baba, makakuha nyo yung best pricing. Pwede pa kayong makatipid kapag ginamit nyo yung coupon code. So now, pag-usapan naman natin yung SiteGround kasi isa rin to sa mga fantastic options na pinipili ng marami. Basically, SiteGround is a more premium web hosting platform. So kung mas mahal, syempre mas maraming features at mas mabilis to. In terms of uptime, sobrang ganda ng SiteGround. Meron silang 99+% uptime. Ibig sabihin, sobrang reliable at mabilis yung site nyo na makakatulong sa search engine rankings. Kung importante sa inyo yung customer support at advice from actual people, sobrang ayos ng SiteGround dyan. Kung gagamitin nyo yung customer support nila, sulit na sulit yung premium na binabayaran nyo. Meron din silang free website migrations, kaya kung meron na kayong existing big website, pwede nyong i-migrate yun for free. Meron din silang daily backups at advanced security features. In terms of pricing, pwede rin naman maging affordable kung kukunin nyo yung startup plan. Nasa link sa baba yung SiteGround at pwede nyong i-compare lahat ng plans at i-check lahat ng features nila. As you can see guys, yung start plan, kahit na sobrang mura, isa lang
website ang pwede nyong magawa at 10 gigabytes lang ng web space ang makuha nyo. Okay na to for about 10,000 visits monthly na enough na for most beginners. Meron din silang mas mahal at premium plans, gaya ng Grow Big plan. Kung gusto nyo ng pinaka-premium na option, meron din silang Go Geek plan. Lahat ng to ay shared web hosting services, kaya mas mura pa rin compared sa pagkakaroon ng sariling server. I recommend na tignan nyo tong mga to. Check nyo kung anong kailangan nyo. Kailangan nyo ba ng unlimited websites? Kasi kung oo, mas okay yung Grow Big plan kaysa sa Start plan. Yan, check nyo yung mga features dito. So ito yung itsura ng SiteGround dashboard ko. Ginagamit namin ng SiteGround para i-host yung startupwise.com website. At kahit gusto ko yung user interface nila, sasabihin ko na hindi siya kasing dali gamitin compared sa Hostinger. Yeah, makikita nyo yung websites na naka-host dito sa tab na to. Makikita nyo yung services nyo. Pwede nyo baguhin yung billing. At pwede nyo rin tignan yung marketplace nila dito. Pag nag-sign up kayo sa isang plan, meron silang maraming extras na pwede nyong idagdag. Yeah, overall, kahit hindi siya kasing dali gamitin ng Hostinger, sobrang simple pa rin at madali nyo tong matututunan. Sa plan ko, pwede akong gumawa ng bagong website anytime. Pwede kong i-work out yung existing website ko. Talagang great service to na highly recommended ko. So, syempre, gaya ng nabanggit ko, mas mahal ang SiteGround. Minsan, meron silang rates na ginagawa yung cheapest plan na really affordable, pero mas recommended ko pa rin yung mas premium plans nila kasi mas maraming features ang kasama. Isa pang con ay wala silang free domain, kaya kailangan nyo tong idagdag. Overall, parehong fantastic WordPress hosting services to. Hindi kayo magkakamali sa mga to. Gamit ko sila pareho at pareho silang maganda. Pero magdedepende talaga sa pricing at features. Kung gusto nyo ng cheaper, more affordable, pero still great WordPress hosting service, tingin ko Hostinger ang tamang choice para sa inyo. Pwede nyong malak yung rate for many years, pwede kayong gumawa ng hanggang 100 different websites, at wala pa akong naging issue sa services nila. On the other hand, kung gusto nyo ng mas premium at mas mahal na feature-packed service, baka SiteGround ang tamang choice para sa inyo. So kung meron na kayong very big website na gusto nyong i-migrate at maraming monthly traffic, pwede kayong mag-SiteGround. Pero para sa karamihan sa inyo na nanonood nito, malamang wala pa kayong ganong kalaking website. Kaya mas okay na mag-Hostinger muna for now. Tapos maybe switch to SiteGround kapag lumaki na yung website nyo. Sana nakatulong tong video na to. Alam kong nakaka-stress mamili ng iba't ibang services. Pero just know na hindi kayo magkakamali kahit alinman sa dalawang to. Confident ako na mag-e-enjoy kayo. Kung gagamitin nyo yung link sa baba, matutulungan nyo rin yung channel na to at no additional cost for you. Actually, mas mura pa nga para sa inyo pag ginamit nyo yung links ko. So yeah, thank you in advance. Happy website building sa inyong lahat. I encourage you na mag-try ng iba't ibang websites, matuto sa mga mistakes dati, at magpatuloy lang sa pag-build. Naka-build na ako ng around 30 plus websites sa career ko at integral part talaga to ng anumang business na gagawin nyo. Kung nagustuhan nyo tong video, make sure to hit that like button at mag-subscribe for more contents na tulad nito. Thank you so much sa time nyo at takit sa next video.